So hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about kung ano na yung nangyayari sa issue dito sa Pilipinas, no? Na talaga namang ang dami ng mga big names ang nagsisilabasan na sangkot, So recently lang pinaka-latest itong si Marcos, no, Bongbong Marcos. And then nagsilabasan din yung mga statement na kaugnay umano dito sa presidente nyo na talaga namang bumabatak, mismo na yung kanyang kapatid na mismo yung umamin na until now gumagamit talaga to, no. Dati kasi nangako si Bongbong Marcos na hindi nagagamit, pero yun pa rin, patuloy pa rin na gumagamit. And very shocking lang talaga is kasama pala yung kanyang asawa, no. So sa mga hindi nakakaalam, cocaine po yung ginagamit nila, hindi po pipitsuging shabu lang, no. Cocaine po, cocaine. So until now, no, hindi pa rin sila nagpapa hair follicle test, no, na kumbaga si BP Sara na mismo yung naghamon na kung talagang malinis siya, hindi siya gumagamit ng drugs, bakit hindi siya drug test, no. And then ang dami ring mga protector kasi etong si BBM, etong si Claire De Castro, na kung ano-ano yung sinasabi, no, parang may sariling mundo, no, kung mapapansin nyo. And then itong si Soto, no, talagang lahat ng mga nagbibigay ng kanilang advice, opinion sa Senate hearing, binabara nitong si Sotok, no. Then itong si Ping Lacson din, no, talaga namang todo protekta, no. So kasi syempre etong mga taong to, mga ka-lifestyle, meron tong kickback, no. Malamang sa malamang hindi lahat ng pera na pupunta kay BBM, no. Meron tong mga share, no. Correct me if I'm wrong, kasi yun po yung mga sinasabi ng ibang mga abogado, din ibang mga content creator, So sad to say nga lang, sa kasulukuyan sila kasi yung may hawak ng batas, no. Kung mapapansin nyo, no, lahat ng mga witness na against sa kanila, parang yung iba bumabaliktad na, no. Kasi nga siguro takot sa kanilang security, or baka meron ng mga death threat. Dati pa meron ng mga death threat yan, no. So pinupoint na lang nila doon sa mga Duterte talaga, sinasabi na napag-utusan, ganyan, So nasa Pilipinas talaga tayo, kasi only in the Philippines, no, na kitang-kita na nandiyan na yung concrete evidence, nandiyan na yung witness, no. Hindi pa rin paniwalaan, no. Imbis ka paniwalaan, ipapakulong pa siguro, in a way na hindi na magsalita, no. Kawawa po tayo, kawawa po yung mga taong bayan na hanggang ngayon naghihintay pa rin ng hustisya, no. Taong bayan na may-ari ng kaban, no, na talaga namang pinaghati-hatian ng mga buaya, no. So alam ko maraming mga tao ang naniniwala na makakamit din natin ang katotohanan someday, Kailangan lang po talaga, no, na may tumayo talaga. Saludo po ako sa mga ibang mga senador like Marcoleta na talaga namang pilit tinutuwid yung mga baluktot na paniniwala o sistema, no, ni Ping Lacson, no. Kasi in the first place, ayaw niya talagang papuntahin si Saldico for hearing, ewan ko kung bakit, kasi hindi daw concrete yung pinagsasabi ni Saldico. Ano yung makukuha ni Saldico, or ano yung kapalit nun, kung bakit
kailangan niyang magsinungaling, di ba? So, yun yung mga bagay na until now pilit pinipigilan nitong Ping Lacson, no? I hope etong si Ping Lacson is umalis na diyan as a Blue Ribbon Committee chairman, kasi walang mangyayari po talaga, no? Walang mangyayari kasi protector po ito ni BBM. Real talk po tayo. Do, ang dami pang mga bugok na mga lawyer diyan. Yung pinaka naiinis talaga ako dito is si Kabunyok TV. Sobrang gigil ako dito sa matandang to kasi kung napanood nyo dati, medyo na pinahiya na talaga to ni Marcoleta dun sa hearing, no, sa Blue Ribbon Committee. Sinupalpal na to, no, sobrang nahiya na to, pero until now pilit pa rin sinisiraan yung mga Duterte. Pilit pa rin sinisiraan si BP. Pati yung mga survey, mapapansin nyo, yung mga survey, nangunguna daw si Hontiveros, nangunguna daw si BBM. Ito yung palagi niyang ini-insist, no, na kung tatakbo daw tong mga taong to, malamang manalo kagad. Ito yung palaging ini-insist ng mga bugok, ng mga content creator na supporters ni BBM, no. Binabaliktad nila, tayo lang yung niloloko. Huwag po kayo maniniwala sa mga taong yun, ano, kasi unang-una, napakalayo po ng percentage nila kay BP Sara, no? Kung nagkataon lang siguro na 2028 na ngayon, election na ngayon, malamang sa malamang president na po si Sara Duterte. And then hindi ko na makita na matatanggal or magre-resign itong si BBM kasi malakas din yung kanyang paninindigan, malakas din yung kapit, malakas din yung kanyang mga protector, no? Malabong maikasa, no? Malabong bumaba or malabong mag-resign tong taong to. Pag nag-resign kasi to, automatic po vice president yung papalit, no? And then kung nagkataon, siguradong malilinawan na talaga tayo. Malilinawan na kung sino talaga yung mga mastermind, sino yung punot dulo, sino yung ugat ng mga kabalbalan o ng mga katiwalian dito sa Pilipinas, no? Yun po yung ikinakatakot nila na maging presidente si Sara Duterte. So hintayin na lang po natin yung 2028 para magkaalaman na po. Then para malinis na yung gobyernong sobrang katiwalian ngayon, ano. So marami ring nagsasabi, no, na malabong manalo. Anong malabo? Yung mga nagsasabi pong ganun, mga ka-lifestyle, no, anti-Duterte po yan, ano. Mapapansin nyo, makikita nyo, nagiging one-sided lang kasi sila Yung tinitingnan lang nila yung mga supporters ni BBM. Hindi nila tinitingnan kung gaano kadami o gaano kalaki yung supporters ni Sara Duterte. So, yun lang mga ka-lifestyle. I hope one of these days lumabas na talaga yung tunay na katotohanan. So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.